Hello mga Kudoks, kamusta na po kayo? So, if nanood kayo ng mga previous kong video, alam niyo naman na pumunta ako ng Pilipinas lately kasi nag-emergency leave ako kasi meron akong family matter na kailangan i-attend sa Pilipinas at binigyan ako ng aking employers, NHS sa UK ng compassionate leave at nandun ako for almost 3 weeks. So actually di ako nag-spend ng exactly 3 weeks doon sa Pilipinas kasi nag-spend ako ng mga at least mga 2 days for traveling papunta dito sa Pilipinas, mga 2 days, at ngayon pabalik na ako ng UK, another almost 2 days na naman na travel. So less than 3 weeks na talaga ako sa Pilipinas. Nagawa ko naman yung mga dapat kong gawin. Nakapag-spend time ako sa family ko, especially sa parents ko. So okay naman yung whole trip ko at grateful ako sa employer ko sa UK, sa NHS, kasi napaka understanding nila at alam nila ang situation ko at hindi mahirap pakiusapan ang mga tao sa NHS, sa employer ko sa UK. Nung sinabi ko na may ganito akong family problem, ay hindi sila dalawang isip na bigyan ako ng compassionate leave at in-arrange naman nila yung mga schedule na mawawala ako at binigyan nila ako ng time. Actually ako nga yung nagsabi ng itong time ako gustong umalis ng UK at okay naman sila. So napaka-grateful ako sa NHS at saka sa UK kasi talagang sila I think family oriented talaga yung UK employers as a whole at yan yung na-appreciate ko sa pag-work sa UK kasi talagang kung may kailangan ka, may emergency kang dapat i-attend, talagang binibigyan naman nila ito na hindi sila nagdadalawang isip. So far sa almost 6 months ko na pagtatrabaho sa UK, kung may mga request ako na kinakailangan, hindi sila nagdadalawang isip na ibigay sa akin ito. Tulad ng example, may mga request ako na mga gusto ko maging off sa days na to, or gusto kong mas malaki yung yung off ko, or kung gusto kong mag-leave, annual leave, talagang binibigyan naman nila yung mga leave ko kahit na bago pa ako sa UK, na magsi 6 months pala ako sa work ko bilang isang doktor sa UK. So I'm so grateful for that. At ngayon nga, actually ginagawa ko tong video na to kasi pabalik na ako ng UK. So yung trip ko is from Aklan. Nanggaling ako sa Katiklan Airport. So yung Katiklan Airport, yun yung airport ng Boracay. So yung province namin sa Aklan. So taga Aklan ako. So yung airport of origin pabalik is Katiklan Airport, papuntang Mactan, Cebu International Airport. So nandun ako kanina sa Mactan, Cebu, at ngayon nandito na ako sa Taiwan. So napakaganda ng Taiwan airport, guys. Napaka advanced lahat ng mga facilities nila dito. Talagang gusto ko dito sa Taiwan. Actually yung route ko papuntang Pilipinas galing ng UK, same lang itong route ko pabalik din ng UK ngayon. So napakaganda, napaka modern ng Taiwan Airport. Actually nandito nga ako sa parang study hub nila dito sa airport nila. May marami sa mga ganito mga spot, mga resting spot, ng mga library, maraming mga shops, maraming mga restaurants. So napakaganda ng airport na to, mga Kudoks. So ginawa ko tong video na to kasi kung alam niyo, 'di ba, lately sa news may war or may giyera sa Israel at saka Iran. At nitong nakaraang mga araw parang nadamay din yung Qatar, 'di ba? Kasi parang inatake din siya ng
ng Iran, tapos sumali din yung US sa picture. So hindi ako magdi-deal sa reasons ng war or ng gera. Ginawa ko lang itong video na to kasi marami kasing concern sa akin na okay ba daw or safe ba daw bumiyahe during may war. Kasi kung alam nyo, ang Europe or ang UK medyo malapit siya sa Middle East. So medyo naging concern sa akin, yung family ko, if safe ba daw mag-travel kasi magsa-stop over ako. After na Taiwan ko na stop over, magsa-stop over na naman ako sa Istanbul, Turkey. So technically yung Turkey parang siya parang in between siya ng Asia at saka Europe. At medyo malapit talaga siya sa Iran. Literally yung southern part ng Turkey parang connected sa northern part ng Iran. So malapit siya, pero so far wala namang reports na na nadadamay din yung Turkey, at wala sinabi din na close yung nila, yung mga paliparan or yung mga airspace nila, yung airports nila. So far narinig ko yung close lang na mga airports lately yung sa Iran, of course, I think sa rin sa Qatar, kasi doon nga yung parang latest na bombing. So ngayon wala namang sinasabi na madama yung Turkey, which is yung last stopover ko before ako darating ng UK. So ngayon yung ginagawa ko during trip ko, talagang nanonood ako ng mga news lately, mga latest updates kung sakaling may mga balita na nadama yung mga other surrounding countries ng Iran, ng Israel, at baka may mga biglaang closure ng airport, at baka may sudden ng mga bombings ganitong country at madadama yung isa-stop over ko. But so far safe naman yung mga paliparan sa Pilipinas, dito sa Taiwan, at hopefully mamaya din sa bukas din pala sa Turkey, sa Istanbul, safe din kaming makakaland doon. Wala namang balita na may problema sa Istanbul, Turkey. So sana maging safe yung flight ko, mga kodoks. So 6 hours yung layover dito sa Taiwan. At doon naman sa Istanbul, 2 hours lang yung layover ko. So medyo short yung doon, yung stopover ko sa Istanbul. After nyan, nasa UK na ako. So yun nga mga podok. So stay alert lang ako sa mga updates, sa news. Check ko din yung email ko from time to time if may mga cancellation from my travel agent, kung may mga adjustments or rerouting na nangyayari, nag-stay alert naman ako. Hopefully maging safe yung flight ko, at if kayo din ay may flight sa next days or weeks, or baka while nakikinig kayo sa video na to magpabiyahe din kayo, sana ay maging safe yung flight ninyo kung saan man kayo papuntang parte ng mundo, lalo na kung OFW kayo. Sana safe kayong makabalik sa country nyo, or sana safe din kayong makauwi ng Pilipinas if pauwi kayo doon, kasi for sure maraming mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyo doon. Syempre yung work nyo rin naghihintay din sa inyo if pabalik na kayo or if paalis pa lang kayo ng Pilipinas. So sana maging safe ang ating mga flights, mga kodok. So advice ko lang, maging alert tayo, maging keep track lang tayo sa mga news, sa ating mga email, at hopefully wala nang mga further na mga gera or mga wars na mangyayari sa mga next days, at sana tumigil na itong mga war na to, kasi talagang nagbibigay siya ng takot, at magmamahala na naman yung mga bilihin, yung mga gas at saka mga ganun pang mga problema, mga kodoks. Pero ngayon nga nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, tulad ko, isa akong doktor
sa UK. Syempre, duty natin na mag-serve sa ating sa aking mga pasyente doon sa UK, at committed tayo sa ating job bilang isang Filipino worker abroad, bilang isang Pilipinong doktor abroad. At happy naman ako sa job ko, at happy ako sa sa mga supervisors ko, sa mga consultants ko, kasi talaga napaka-understanding nila during ng whole leave ko na to. Nag-adjust naman sila at binigyan nila ako ng chance na makapili ang aking mga mahal sa buhay, especially sa important na yugto na ito ng aking buhay, despite na bago pa lang ako sa aking pagdodoktor sa UK, ika 6 month ko pa lang. So thank you sa panonood ng video na ito, mga kudok. So pagbalik ko ng UK, i-resume ako ng mga vlog ko about ng journey ko bilang isang doktor sa UK, kung ano bang nangyayari sa akin sa next month. I-share ko yung mga experience ko doon. I-share ko din kung ano mangyayari after ng contract ko, first contract ko, if ma-extend ba ako sa current job ko sa Scotland, or baka lilipat ako ng ibang hospital, or baka may iba pa kaming dapat gawin or plan. So keep posted sa aking mga vlogs, mga kudoks. At if meron kayong gustong i-vlog ko sa susunod, please leave a comment down below. At salamat ulit sa pakikinig, mga kudoks, at ingat kayo kung saan man kayo ngayon. Paalam!